Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang tatlong elemento ng tunay na pagsisisi o repentance. At mayroon tayong concept na repentance. Repentance is more than mere regret or fear of conscience. It is heartfelt sorrow for sin, a turning away from it and sinners' commitment to walk in obedience to Christ. Repentance is not a human work that earns grace but a gift of God granted alongside saving faith. It flows from regenerated heart, humbled by God's holiness and drawn to Christ's mercy. At makikita po natin ito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Sa Tagalog po, sapagkat ang kalungkutan na naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit, ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na may 3 elements of presence. So, sa first teaching po natin, change of heart. Godly sorrow through brokenness. So, kailangan pala yung pagsisisi natin and yung repentance natin, dapat sa pagbabagong buhay natin or sa pagsisisi natin, kasama natin yung puso sa pagsisisi natin dahil nga, alam ng Diyos kung nagsisisi ka, lalo-lalo na nagaling sa puso mo. Ngayon naman sa second teaching natin, change of mind. Metanoia, transformed mind. So, kapag nagsisisi pala tayo, kailangan din natin kasama yung isip natin sa pagbabagong buhay natin dahil nga yung isip natin yung siyang nagkakaroon ng kalinawagan or ng magandang pagtuturo tungkol sa atin. Ngayon naman sa third teaching natin, change of direction. So, turning to God. So, sa pagsisisi din natin, kasama din natin yung pagbabago ng direction ng buhay natin. Siyempre, kung tunay kang nagsisisi, talaga namang ibibigay mo sa Diyos lahat. And siyempre, kasabay na nun yung pagbabago ng buhay mo. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. How to prove repentance. Sa first application natin, seek to live godly lifestyle. So, hanapin natin yung buhay na kagaya sa Panginoon na siya yung sinasamba natin at wala nang iba. Ngayon naman sa second application natin, serve other with humility and love. So, kailangan din natin mag-serve sa ibang tao ng buong puso at syempre bukal sa loob natin. Mahirap naman na nagsiserve ka sa ibang tao pero hindi mo gusto yung ginagawa mo. Ngayon naman sa third application, shun whatever break God's heart. So, kailangan natin sundin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. And syempre, yung pagsunod sa Panginoon na bukal sa loob natin. Mahirap naman na susunod tayo sa Panginoon na hindi naman bukal sa loob mo. Ngayon naman sa discussion na tayo, have you truly repented? Do you have evidence of repentance? So, para sa akin, totoo na nagkaroon ng pagre-repent sa buhay ko. And syempre may mga evidence lahat ng bagay na yun. Even though hindi man makita ng ibang tao, alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na siyang binitawan ko sa buhay ko upang siya lang yung papurihan ko. And sa alternative question natin, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin today na sa lahat ng bagay na ginagawa mo, and lalong-lalo na sa pagsisisi, dapat kailangan sa pagsisisi mo, bukas yung puso at isipan mo sa pagsisisi na yun dahil mahirap nga namang magsisi kung hindi naman tumuko sa yung puso. And how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po ang devotion to sa araw na to, sa buhay ko, sa pamagitan na kailangan kong hanapin yung God lifestyle. Na kung saan po, sa God lifestyle, alam naman natin na kapurihan ng Diyos ang mamamalagi. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.